Kabanata 476. Ito ang kapangyarihan ng bagyo. Ang Dragon Storm, batay sa espada, ay may kapangyarihang pumutok. Sa harap ni Zephyr, ang Dragon Storm ay parang isang sword technique na umunlad sa sukdulan. Mayroong hindi mabilang na mga misteryo at kataas-taasang misteryo na nananatili sa loob nito. Sa kanyang mga mata, dalawang sinag ng malabwan na ningning ng espada ang patuloy na lumulunok at humihinga. Sa sandaling ito, mayroon lamang itong Dragon Storm sa mga mata ni Zephyr. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot at malamig na aura ng kamatayan ang nakalock sa katawan ni Zephyr. Ang ganitong uri ng amoy ng kamatayan ay biglang nagulat si Zephyr na nalulubog sa kanyang pag-unawa at pagkatapos ay pinagpawisan ng malamig. Ngayon pa lang ay halos nasubsob na siya sa kanyang pag-unawa at nakalimutan niyang may killing intent sa paligid niya. Kung muli niyang isinubsob ang sarili dito, tuluyang mawawala ang kanyang pagbabantay. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Zephyr na magalit sa malamig na layunin ng pagpatay. Damn it! Ang sinumang magambala ay labis na magagalit. Evil Breaking Eye. Ang isip ni Zephyr ay kumikislap, at buong lakas niyang inilapat ang Evil Breaking Eye. Biglang tumagos sa isip niya ang lahat ng nasa paligid niya, parang three-dimensional na mapa. Gayunpaman, kahit saan naghanap si Zephyr, hindi niya mahanap kung saan nagmula ang napakakapal na layunin ng pagpatay. Imposible. Nagbago ang mukha ni Zephyr. Ang kanyang kalaban ay talagang nakaiwas sa kanyang paghahanap. Ang kapangyarihan ng kanyang kidlat ay hindi kapani-pani walang malakas, at kung ilalabas niya ito, makikita niya iyon kahit na ito ay isang alakdan. Ito ay hindi kapani-paniwala na hindi niya malaman kung saan nagmula ang layunin ng pagpatay. Rumble. Ang buhangin sa buong langit ay gamulong. Sa oras na ito, ang Dragon Storm sa harap ni Zephyr ay nagsimulang lumakas at lumakas. Ang nakakakilabot na hangin ay gamulong na parang ang langit at lupa ay pinagdugtong. Ang nakakakilabot na talas ay nagparamdam pa kay Zephyr ng mga alon ng sakit sa kanyang mukha at katawan mula sa layo na 1,000 metro. Maging ang mga pulang marka ay makikita sa kanyang katawan. Sa ganoong malakas na pisikal na pagtutol, si Zephyr ay maaaring mag-iwan ng gayong mga marka. Sapat na iyon para ipakita kung gaano kalakas ang mapanirang kapangyarihan ng Dragon Storm. Ganyan ang pakiramdam. Biglang nagulat si Zephyr. Sa kanyang mga mata, mabilis na naging malinaw ang bagyong dragon sa kanyang harapan. Fusion. Fusion. Nanginginig ang puso ni Zephyr at nanginginig ang mahabang espada sa kamay niya. Ito ay isang pagtatanghal ng matinding pananabik. Ang liwanag ng espiritu sa kanyang isipan ay naging mas malinaw. Sa wakas ay nagkaroon ng direkta at malinaw na pag-unawa si Zephyr sa pamamaraang ito ng espada. Hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang kumislap sa kanyang isipan, na para bang may mga Diyos na sumasayaw. Sa sandaling ito, ang isang tumataas na sword focus, tulad ng isang banal na monumento, ay nagsimulang lumawak. Ang sword focus ay sumipot sa sukdulan at naging substance. Sa Zephyr bilang sentro, lahat ng kadena ay nagbago sa wala. Maging ang nakapalibot na graba ay nadurog sa maliliit na piraso. Pakiramdam. Kung paanong ang pag-unawa ni Zephyr ay umabot sa pagiging perpekto, isang nakakabaliw na pagsirit din ang lumabas sa oras na ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay, tumingin siya sa isang lugar na hindi pa nahanap ng Evil Breaking Eye, at naging malamig ang sulok ng kanyang bibig. Ang sword technique na ito ay tinatawag na Great Desert Sand. Klang. Kumislap ang dulo ng espada. Kabanata 477. Isang sinag ng espada ang nananatili sa paligid niya, at ang malawak at walang kapantay na talas ay tila totoo. Pagkatapos, mabilis na binunot ni Zephyr ang espada. Ito ay tulad ng isang nakakagulat na sisni, o mas katulad ng nagngangalit na buhangin sa buong kalangitan. Binasag ng sword energy ang ilog ng mga bituin at bumuo ng isang malawak na bagyo. Ang bagyo ay nagdulot ng mga bakas na hugis dragon at naglalaman ng isang kakila-kilabot na momentum. Sa isang dagandong, agad itong tumalon patungo sa hugis dragon na bagyo sa kanyang harapan.
Sa labas ng mundo, hindi tulad ng underground world, ang Evil Breaking Eye ay maaaring tumagos sa radius na 100,000 metro. Gayunpaman, hindi napansin ni Zephyr na nakatago sa bagyo ang hari ng sawa. Boom! Sa oras na ito, ang enerhiya ng sword sa buong kalangitan ay tila talagang naging isang kakilakilabot na bagyo. Ang Dragon Storm na binubuo ng sword energy ay biglang lumiwanag ng maliwanag. Rumble! Nagsalpukan ang dalawang nakakatakot na puwersa. Sa isang iglap, sumayaw ang dilaw na buhangin sa buong kalangitan, na nagdulot ng maraming ligaw na alon ng buhangin. Bang! Sa pagpapakita ng kakaibang sword technique na naintindihan ni Zephyr, isang itim na anino, mahigit 30 metro ang haba, ay marahas na natamba mula sa bagyo at gamulong sa lupa, sumisigaw sa sakit. Isa itong malaking evil sand python, na eksaktong kapareho ng orihinal na hula ni Zephyr. Nakatago nga ito sa loob ng Dragon Storm. Sa tulong ng nakakatakot na bagyo, talagang hindi ito pinansin ni Zephyr sa simula. Sa pag-iisip nito, si Zephyr ay napawisan ng malamig. Kung umatake ito kanina at nagkataon na nakakaintindi siya, hindi niya ito maiiwasan. Baka nasugatan pa siya ng husto. Sa kasamaang palad, ang taong ito ay masyadong maingat. Pagtingin sa sawa sa lupa, na sumisigaw, malamig na sabi ni Zephyr. Ang taong ito ay malinaw na ang hari ng grupong ito ng mga sand python. Marahas niyang ibinayo ang kanyang mahabang espada at gumamit ng isa pang galaw ng Great Desert Sand. Bigla-bigla, ang napakaraming espada na energy ay mabilis na sumugod patungo sa sawa, na marami nang nakarecover at nagpakita ng matinding liwanag nito. Ang sword energy ay napakakapal na ang saklaw ng pag-atake nito ay napakalaki. Inilap niya ito ng tuluyan. Ang mahinang sigaw ni Zephyr. Sa sigaw na ito, biglang, hindi mabilang na enerhiya ng sword ang nawala. Saan man sila magpunta, ang dugo at mga buto ay lumilipad at napunit. Pakiramdam. Matapos mamatay ang hari ng Evil Sand Python, ang natitirang Evil Sand Python ay biglang nagpakawala ng mabangis na dagandong. Kaagad, marahas nitong ibinulong ang isang Evil Sand Python sa tabi nito. Kasunod ng pag-atake ng mga pangil nito, talagang mabilis itong nalasan hanggang sa mamatay. Lumaban ka. Malinaw na nakita ng mga taong ito ang pagkamatay ng king level na Evil Sand Python. Ang natitirang Evil Sand Pythons ay nagsimula na sa king level struggle. Si Zephyr ay hindi interesado sa labanang ito. Sa oras na ito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga pagkukulang at bentahe ng pamamaraan ng espada na ngayon niya lang naintindihan. Mayroon lamang isang galaw sa buhangin ng disyerto, ngunit ito ay isang Katanji tangi. Nang i-display ito, lumilipad ito sa buong kalangitan, hindi dilaw na buhangin, kundi mga bahid ng sword energy. Ayon sa pagtatansya ni Zephyr, ang saklaw ng pag-atake ay dapat nasa pagitan ng 800 hanggang 1,000 metro. Binawi nito ang kakulangan ng malakihang mga hakbang sa pagpatay kay Zephyr. Kabanata 478. Kung ako ay lalaban ng isang panig, magagamit ko pa rin ang lightning swordsmanship. Bawat galaw ay mas mabangis kaysa sa huli. Kapag ginamit ko ang huling galaw, sapat na ang isang napakahusay na talam upang basagin ang isang bundok. Sa makatuwid, ang mapanirang kapangyarihan nito ay higit na nakakatakot kaysa sa Great Desert Sand. Gayunpaman, kung ikukumpara sa napakalawak na atake ng Great Desert na ito, ang bawat isa sa dalawang pamamaraan ng espada ay may sariling mga pakinabang. Depende ito sa kung anong uri ng kalaban na haharapin ni Zephyr kapag ipinakita niya ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na kumagat ang sawa sa gilid ni Zephyr. Matapos ang huling tagumpay, isang sawa ang nagtaas ng ulo ng buong pagmamalaki. Ipinapahiwatig din nito na isang bagong king-level sand python ang ipinanganak. Nahihiya namang sinulyapan ng kabilang partido si Zephyr. Bagamat may uhaw sa dugo at baliw na tingin sa mga mata ng ahas, hawak pa rin ng pagkamahiyain ang kamay. Habang nagpakawala ito ng mahabang pagsirit, unti-unti itong nawala sa paningin ni Zephyr kasama na lamang ang 100 o higit pang mga sand python. Phew!
Sa pagtingin sa nawawalang sawa, iniluwa ni Zephyr ang isang subo ng mabahong hangin. Pagtingin sa kanyang sirang robe, mapait siyang ngumiti. Ang mga araw na ito ng paglilinang ay nagpamukha sa kanya na hubad. Gayunpaman, sa disyerto ng kamatayan na ito, napakaraming panganib at kakulangan ng mapagkukunan ng tubig. Siguro kung mayroong anumang mapagkukunan ng tubig dito. Sa oras na ito, halos tapos na ang Great Desert Sand. Si Zephyr ay nasa mabuting kalooban. Sa oras na ito, medyo hindi rin siya komportable. Ilang araw na akong hindi naliligo. Mabuti pang humanap ka ng tubig. Kahit sa disyerto, maaaring may mga mapagkukunan ng tubig at mga oasis. Sa pagkakaalam ni Zephyr, bagamat ang Death Desert ay kakilakilabot at puno ng mga makamandag na nilalang, makamandag na insekto, at uhaw sa dugo ng mga nilalang, mayroon pa ring ilang maliliit na oasis sa loob nito. Sa makatuwid, pagkatapos ng kaunting pagsasaayos, muling sumulong si Zephyr. Mabilis na bumungad ang Eye of Evil Breaking at nagsimulang maghanap sa paligid. Makalipas ang halos kalahating araw. Sa wakas, lumitaw ang isang maliit na oasis sa mga mata ni Zephyr. Ang oasis na ito, na tila may hanay na wala pang 10 kilometro, ay likas na hindi maihahambing sa nakakatakot na disyerto na ito ng kamatayan. Gayunpaman, ang hitsura ng oasis ay nagpalundag sa puso ni Zephyr. Mabilis niyang itinaas ang galaw ng katawan at nagmamadaling tinungo ang oasis. Ilang sandali pa, dumating si Zephyr sa oasis. Bagamat mukhang simple ang maliit na oasis na ito, puno ito ng sigla. Ang mga berdeng puno ay makikita sa lahat ng dako. Sila ay tila maikli lalo na dahil sa kapaligiran, ngunit sila ay lubhang malago. Kahit sa Zephyr, ang ilang mga halaman ay puno ng mga prutas. Gurgle. Ang tunog ng isang batis ay lumabas. Bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Ang tunog ng batis ay kumakatawan sa lokasyon ng pinagmumulan ng tubig. Matapos maghanap ng ilang sandali, tulad ng inaasahan, natagpuan ni Zephyr ang isang mapagkukunan ng tubig. Ang pinagmumulan ng tubig ay hindi malawak, ngunit ang tubig sa loob ay napakalinaw, sapat na upang makita ang ilalim. Phew! Matapos basagin ang kanyang battle robe, dumiretso si Zephyr sa pinagmumulan ng tubig. Biglang may malamig na pakiramdam ang bumalot sa buong katawan niya, at parang nailabas niya ang pagod na naranasan niya nitong mga nakaraang araw. Komportable naman. Matapos hugasan ang alikabok sa kanyang katawan ng ilang araw, nahiga si Zephyr sa tubig at bumantong hininga. Klang! Katulad noon ni Zephyr. Pagkalasing, nagkaroon ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa kawalan. Sa malapit na inspeksyon, nagkaroon ng kislap ng kinang. Tila lumilipad ang natitirang liwanag ng banggaan ng tunay na enerhiya at lumitaw ang tunog ng mga sandata na nagbabanggaan. May nag-aaway ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Pagkatapos ay mabilis siyang naglabas ng isang set ng malinis na damit mula sa kanyang storage ring at isinuot iyon. Kabanata 479. Sa di kalayuan, sa gilid ng oasis, malapit sa dilaw na buhangin. Dalawang linya ng mga figure ang galit na naglalabas ng kanilang tunay na enerhiya at patuloy na winawagayway ang kanilang mga sandata sa kanilang mga kalaban. Ang isang grupo ng mga tao ay partikular na nakakaakit ng mata. Sa kanyang harapan, may mga malalaki at kakaibang mga bagay na hugis tao, tulad ng mabibigat na baluti na hugis tao. Ang mga hugis tao na mabibigat na armor na ito ay halos 3 metro ang taas, at ang kanilang mga katawan ay nagniningning sa metal na liwanag. Makapal na linya ang pumapalibot sa kanilang mga katawan. Kapag pinagsama ang mga linyang ito, nakabuo sila ng mga magagandang ron. Sa likod ng mga mabibigat na baluti na ito na hugis tao, ang bawat mabibigat na baluti na hugis tao ay kinokontrol ng isang tao. Ang mga daliri ng mga taong ito ay nababaluktot, at ang kanilang tunay na enerhiya ay naging mga sinulid upang kontrolin ang hugis tao na mabigat na baluti. Sa tapat ng mga taong ito, may isang grupo ng mga lalaki na may mahabang espada sa kanilang mga kamay.
Ipinakita nila ang kanilang mga diskarte sa martial arts at patuloy na sumugod upang hanapin ang mga mabangis, sinusubukang masira ang depensa ng mga mabibigat na sandata na hugis tao. Bagamat mukhang makapangyarihan ang hugis tao na mabibigat na armor na ito, apat lang sila. Mayroong higit sa 100 tao sa tapat. Sa partikular na mahirap kontrolin ang mabibigat na baluti. Para sa isang oras, sila ay nasa isang pagkapatas. Junior sister, umalis ka sa flying feather armor mo. Nandito ako para labanan sila. Isang lalaking nakasakay sa hugis tao na heavy armor ang sumigaw sa isang magandang babae. Bagamat mapatla ang mukha ng dalaga at nanginginig ang katawan ay pilit pa rin itong umiling. No, no. I propose to come here this time. Paano kayo makakalaban dito? Junior sister, umalis ka dali. Mamatay man tayo, hindi ka namin hahayaang masaktan. Sigaw din ng isa sa kanila. Tuy tot tot. Totoo naman na mahal nyo ang isa't isa. Hindi nyo naman kailangang umalis. Pero galing kayo sa Divine Armor Sect. Kung aalis ka, malalagay tayo sa panganib kapag nalaman ito ng mga taga-Divine Armor Sect. Hindi ko akalain na galing ka sa Divine Armor Sect. Ang malas mo. Kami lang ang makakakuha. Sabi ng isang lalaking may mabangis na mukha sabay tawa. Patuloy na kumikinang sa kakaibang liwanag ang mga mata ng kabilang partido, at pataas-baba rin ang tingin niya sa maselang katawan ng dalaga na may malisyosong intensyon. Ang liit naman nitong babaeng ta, baka marilis pag napagod. Kalokohan. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga mukha ng mga miyembro ng Divine Armor Sect ay hindi napigil ang magalit. Pagkatapos, sumakay sila sa mabibigat na baluti na hugis tao sa harap nila at naging mas mabangis. Magwala ka, ito ay isang maliit na mababang antas ng armor. How dare you try to pester me? Ang matipunong lalaki ay nagwagayway ng malaking palakol. Ang nakakatakot na mahabang palakol ay nagbigay ng malamig na hangin. Isang nakakatakot na ningning ang nagmula sa talim ng palakol, at ang lakas nito ay higit sa 5,000 kilo. Halata namang martial artist ang kalaban sa agility. Boom! Ang lakas ng mahabang palakol ay tumama sa puppet armor sa isang iglap, at ang kapangyarihan ay tumama sa isang tao sa likod nito sa pamamagitan ng armor. Puff! Ang disipulo ay nagluwa ng isang subo ng dugo at lumipad pabalik. Kuya! Biglang nagbago ang magandang mukha ng dalaga, at dali-dali niyang tinulungan ang kabilang partido na makatayo. Ngunit sa oras na ito, ang puppet armor ay nasira, at ang malalakas na lalaki, tulad ng isang grupo ng mga gutom na lobo, ay biglang tumawa ng malakas at iwinagayway ang kanilang mga sandata upang salakayin sila. Patayin ang grupong ito ng mga disipulo ng Divine Armored Sect at makisaya sa batang babaeng ito. Ikinaway ng matipunong lalaki ang kanyang mahabang palakol at inutusan ang karamihan. Kabanata 480. Ay! Bigla na lang humagalpak ng tawa ang lahat ng malalakas na lalaki na para bang sasabak sa depensa. Klang! Isang mahabang sigaw ang narinig. Ang mahabang sigaw ay parang dagandong ng dragon, na may matalas na amoy. Kahit na umalangaw ito sa kanilang mga tenga, nakaramdam sila ng matinding sakit sa kanilang mga tenga, na para silang naputol ng isang matalim na talam. Nang tumunog ang boses, lumitaw ang isang lalaki 100 metro ang layo at dahan-daang naglakad patungo sa kanila. Payat at mahina ang katawan ng kabilang partido. Nakasuot siya ng black battle robe. Malabo ang kanyang hitsura, ngunit malinaw na may dala siyang kawalang gulang na hindi mate atago. Ang isang pares ng mga mata ng phoenix, sa kaibuturan ng mga ito, ay may dalang malajade na kinang. Sino ta? Sa pagtingin sa lalaking ito, ang malakas na lalaki na may hawak ng mahabang palakol ay biglang umungol ng malakas na may nakatutuwang pagpatay sa kanyang mga mata. Ang Divine Armor Sect ay hindi isang ordinaryong academy, ngunit isang academy na may matibay na pundasyon. Gusto sana nilang makahanap ng babaeng magpapasaya, ngunit hindi nila inaasahan na miyembro ito ng Divine Armor Sect. Iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang patayin siya. Kung ang bagay na ito ay kumalat sa Divine Armor Sect, tiyak na mamamatay sila sa isang miserableng kamatayan.
Ang Divine Armor Sect ay sikat sa pagprotekta sa kanilang mga disipulo. Kuya, tumakbo ka. Sila ay isang grupo ng mga demonyo na pumapatay ng hindi kumukurap. Ang disipulo ng Divine Armor Sect, na pinalipad, ay umungal sa lalaki. Divine Armor Sect. Hindi lang tumigil ang bagong dating, ngunit pagkatapos marinig ang pangalang, Divine Armor Sect, isang mapaglarong tingin ang lumitaw sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang ulo, inihayag ang kanyang tunay na mukha. Si Zephyr ang nakarinig ng tunog ng labanan. Nililigawan mo si kamatayan, bata. Nang makitang malinaw ang mukha ng lalaki, isang mabangis na tingin ang bumungad sa mukha ng lalaki. Hindi niya inaasahan na mukhang 16 o 17 years old pa lang ang lalaki. Sa edad na ito, ang kanyang paglilinang ay dapat na hindi hihigit sa ito. Phew! Ang mahabang palakol ay naging anino ng palakol at ang kalaban ay sumugod sa kanya. Mag-ingat ka. Ang disipulo ng Divine Armor Sect ay agad na nagpakawala ng sabik na sigaw. Nang malapit nang tumama ang palakol kay Zephyr, naramdaman niya ang isang matalim na liwanag na dumarating sa kanya mula sa tapat, ngunit walang kakaiba sa kanyang mukha. Buzz! Sa kritikal na sandali, ginawa ni Zephyr ang kanyang hakbang. Isang bahid ng espadang energy ang sumugod. Ito ay parang isang mahabang ilog, umaalon sa isang iglap. Puff! Napakabilis ng matalas na espadang energy kaya bago pa makapag-react ang lalaki ay pumasok na ito sa kanyang leeg. Pinagmasdan ng lumilipad na ulo ang katawan nito na dahan-daang ang bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay nagpakawala ng malungkot na tili. Oh my God! Isang sword strike. Ang lalaking ito ay mukhang 16 o 17 taong gulang lamang. Bakit siya nakakatakot? Ang pag-atake ni Zephyr ay nagulat sa lahat. Tumakbo. Agad namang nag-react ang mga natitirang lalaki at nagpakawala ng nakakalokong dagandong. Sa kanila, ang lalaking may mahabang palakol ang pinakamalakas. Dahil namatay ang kabilang partido, wala silang kalaban-laban sa kanya dito. Mahusay na buhangin ng disyerto. Walang ekspresyon sa mukha, muling iwinagayway ni Zephyr ang kanyang mahabang espada. Biglang nagsama-sama ang walang katapusang sword energy at binalot ang paligid, agad na binalot ang mga taong ito. Ang rays of sword energy ay gamulong na parang ligaw na buhangin, at ang bawat sword energy ay napakatalam. Sa ilalim ng makapal na takip, agad nilang tinusok ang mga katawan ng bawat tumatakas na tao at ginawa silang salon.